Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ganap ng alas 10 ng umaga dito sa Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes. Malapit na tayo sa huling araw ng kasalukuyang buwan. Ngayon ho ay June 29, 2026. Ganap na pong alas 10 ng umaga dito sa Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan, kapwa Pilipino, overseas Filipino workers, yung Filipino migrants sa lahat man saan man pong panig ng mundo, kung nasaan man po kayo ngayong araw na ito, ano man po ang inyong ginagawa, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, doon sa ating tumitibay, lumalawak, dumarami, lumalakas na Team Replay, magandang araw po sa inyong lahat. Pahintulutan po na inyo na samahan ko kayo ngayong araw ng Lunes, June 29, 2026. Ganap na pong alas 10:02 ng umaga. Ang ating pong pamagat ay Whitewash March. Yan po yung ating pamagat. Lalagyan natin ng konteksto at ating ipapaliwanag ano yung naganap na Whitewash March. Sa mga naganap po sa akin, maraming salamat, marami pong nangumusta, maraming nag-alala. Okay na okay po tayo, hindi ko lang po nagawang mag-live nitong nakaraang mga araw sapagkat ako po ay bumisita sa Canada, ay aking sinamahan ng aking anak, sinundo ko po roon. Nagkaroon siya ng summer enhancement or summer enrichment program sa kanyang eskwela. At dahil minor de edad, kasama niya yung kanyang eskwela, sinundo naming mag-anak ang aking anak. At since naroroon na rin, ay sinamantala ko na rin harapin ang mga Pilipino na ating mga kasama at kaibigan doon. Kasama natin dyan siyempre ang DDS Maisog Vancouver. Maraming salamat. Si Miss Sandy, maraming salamat sa iyo sa iyong pag-organisa at ang iyong team, ang iyong core group, ang DDS Maisog Vancouver. Napakainit ng kanilang pagtanggap, napakaganda ng aming naging palitan ng ideya, alastasan, at kung paano natin patuloy na malabanan ang korupsyon. Tuloy-tuloy naman ang ating war on corruption. So, ito nga ho yung ating pamagat ngayon, Whitewash March. Ano yung Whitewash March? Ano yung Whitewash Rally? Ano ba yung Whitewash Movement? Ano ba yung whitewash protest? Ito po ay may kinalaman doon sa naganap na whitewash protest at whitewash march kahapon. Alam naman ho natin na ang talagang usapin na patuloy na nagpapalugmok sa atin bilang isang bansa, isang lahi at sa ating ekonomiya ay ang issue pa rin. Noon hanggang sa ngayon, hanggang bukas, hanggat hindi nila rin-resolve ito. Isa lang ang isyung pabigat sa ating ekonomiya, pabigat sa ating bansa, pabigat sa ating lahing Pilipino. Iyan ay ang korupsyon. Yan ay ang kurakot na nagaganap sa kasalukuyang administrasyon. Kanya kahapon ay manipis ang naging tugon ng mga doon sa mga nag-imbita diyan sa Whitewash March. Bakit? Kagaya ng mga pahina ninyo, itong Tinig Maisog, sinisikap nating iangat ang inyong kaalaman at kamulatan sa mga mahalagang usaping panlipunan para hindi po tayo nabubudol, hindi tayo naloloko at hindi tayo basta-basta nadadala diyan sa mga maling paanyaya kagaya ng Whitewash March. Saan ka nakakita na humihingi daw sila ng pananagutan? Yung accountability ba? Humihingi sila ng transparency, gustong malaman ng katotohanan, pero bahagi ng kanilang pagkilos at pagtitipon kahapon, itong Whitewash March, ay yung ilang personalidad na itinuro ng minsan nung 18 sundalo na tumanggap ng maleta mula sa
corrupt at kurakot ng Marcos Romualdez administration. Yung dating kongresista, merong lumabas diyan sa social media feed na nagsisimba pa, nangungumunyon sa kabila ng pagtanggap ng maleta. Pati yung meron akong karapatang magsalita bilang Katoliko, dahil Katoliko ko nakakadiri ho sa ating relihiyon na ginagamit ng mga inakusahan na tumanggap ng maleta at ni minsan ay hindi pinasinungalingan ng mga inakusahan, kundi sinasabi lang kasinungalingan, positibong itinurong tumanggap ng maleta. Tapos ang kuha pa, yung nagsisimba, nangungumunyon, ano yung values na ibinabahagi natin sa ating mga kabataan. Offensive to a Catholic like me, sapagkat ginagamit yung relihiyon. Yung nangyari kahapon, yung whitewash march, sino ba ang nanguna riyan? Hindi ba yung pulutong o grupo ng mga banal? Sinapian na rin ng mga banal-banalan. Nandyan na rin yung alyansang Marcos at Makabayad Black. Nandyan na rin yung alyansang Marcos at Dilaw-Dilawan. Yung alyansang Marcos at Hilaw na Dilaw. Nagsama-sama sila pero manipis pa rin ang naging resulta ng kanilang whitewash march. Bakit? Malinaw kasi sa ako, I can only speak as a Catholic. Malinaw na itinuturo yan doon sa 10 utos. Yung banal na 10 utos, yung 10 Commandments. In fact, 10th Commandment, yung sinasabing, you shall not covet your neighbor's goods. Ibig sabihin, huwag mong pagnasaan, huwag mong nakawin ang bagay na hindi sa'yo. Pang-10 utos yan sa Biblia ng Katoliko. Paalala lamang doon sa mga pulutong ng banal at banal-banala na nag-organisa nung whitewash march. Saan ka nakakita ng rally na humihingi ng transparency kuno at accountability kuno pero walang pinapangalan ng magnanakaw? Palagi kong sinasabi, pwede ba tayong humabol sa isang usaping magnanakaw at pagnanakaw kung wala kang itinuturong magnanakaw? Bakit hirap na hirap nilang ibulalas, hirap na hirap nilang buksan ang kanilang bibig at banggitin yung matagal lang pinag-uusapan, itinuturo at dapat panagutin pagdating sa trilyong pisong pagnanakaw. Pati yung trillion peso march nila, wala din namang naniwala sapagkat nabisto nung higit na maraming Katoliko na ginagamit lamang yung pasuot-suot pa dati ng sutana diyan sa rally. Pero hindi nila binibigyang buhay yung itinuturo ng Biblia, ng Katoliko Katoliko muna tayo. Yung ika-10 utos, you shall not covet your neighbor's goods. Ibig sabihin lang nito, avoid greed, avoid envy, avoid materialism. Kasama nila kahapon yung mga greedy, yung mga swapang, yung mga buhaya, yung tumanggap ng mali-maleta, ayon sa naging positibong testimonya, reduced into writing into a sworn affidavit ng mga dating sundalo. Yung 16 na dating Marines at yung 2 enlisted personnel ng Philippine Army. Kaya natin linalagyan ito ng tamang konteksto para hindi kayo mabudol at hindi tayo mahulog diyan sa direksyon na whitewash ng whitewash march at ng whitewash movement yung mga dapat talagang managot sa kurakot at korupsyon. Diba? Ngayon, sinasabi interfaith. I can only speak as a Catholic. Yung ibang paniniwala, hindi naman po tayo miyembro dyan. Subalit sa aking munting kaalaman, bilang tao, bilang Pilipino, bilang abogado at sa aking pagsusuri, yung core ethical principle ng iba't ibang religious or faith groups, kagaya na lamang ng Katoliko, nahin natin yung Katoliko, yung Catholic tradition, kabahagi din dyan yung Christian, yung ating mga Jewish, yung mga Islamic, nasa Islamic Quran din ito, nandyan din sa Buddhist at sa Hindu. Yung
core ethical principle na do not steal. Do not steal. Alam naman natin, trilyong piso ang pinagnanakaw nung mga sangkot dito sa trillion peso flood control funds anomaly. Itong trillion peso flood control funds corruption. Itong trillion peso flood control funds scam. And yet, yung ginawang pagtitipon kahapon, maraming salamat, mulat ang sambayan ng Pilipino. Hindi na mabubudol kahit pa ang mga nagpapatawag at nag-oorganisa ng isang whitewash movement ay yung mga napapabilang sa sektor ng banal at sinasakyan naman ng mga banal-banalan. So malinaw yan. Kaya marami nagtatanong, Attorney Vic, bakit sa iyong mga podcast ay hindi ka na nagkukulay itim na damit? Sapagkat ho summer, napakainit. Napakainit ho. Subalit nakita naman natin na may whitewash march na sila kahapon. Minarapat ko na ibalik natin ang kulay ng protesta. Kung talagang tayo ay galit sa korupsyon, huwag tayong maging bahagi ng whitewash movement. Saan ka nakakita? Ulitin ko. Sumisigaw ng pananagutan, galit sa magnanakaw, pero walang magnanakaw. Meron silang figure na ganito kalaki ang nananakaw na sa kaban ng bayan, pero walang magnanakaw. Ang masaklap pa, yung mga itinurong tumanggap ng maleta, kabahagi doon. Yung mga itinuturong kasabwat at bahagi ng alyansa sa Marcos administration, naroroon. Prime mover, prime organizer pa. Kaya yung whitewash march kahapon na inorganisa ng whitewash movement, yan po ay isang ipokrito, mapagpanggap, hunyango, double standard na ginawang pagtitipon. Mag-iingat po kayo dyan. Hindi ko kayo nabalaan ng Friday. Again, please excuse me, hindi ho kaya ng aking katawan sapagkat ako'y kauwi lamang nung Friday na jet lag. Whitewash. Ano ba yung whitewash? Yan ba'y hinugasan ng puti, kinulayan ng puti? Bakit whitewash? Ang whitewash po ay isang metaphor na ang ibig sabihin ay cover up or concealment or to gloss over. Lagpasan mo para kang walang nakita, deadmahin mo yung mga unpleasant facts, yung mga scandal, yung mga controversy, at yung mga wrongdoings to make it acceptable. Ganyan yung nakikita nating diversyon at direksyon ng mga miyembro ng Whitewash March kahapon. Pilit pagtatakpan yung tunay na issue. Kaya binabalik ko sa inyo yung issue talaga eh. Kurakot at korupsyon. Huwag ninyong kalilimutan yan. Patuloy tayo na maniningil. Yung kanilang Whitewash March, lahat daw panagutin. Why? Why can't you be specific? Alam naman ninyo kung sino-sino ang may mga pananagutan. Bakit hindi ninyo mapangalanan, hindi nila masabi? Ito ba'y bunsod na nakatanggap talaga sila ng mali-malitang pera? Yung isa nga dyan, nasabi ko nga sa inyo, meron pang social media feed ako natanggap na tumatanggap pa ng nagmimisa pa. Walang masama ron, kanya-kanya eh. Pero hindi na dapat i-highlight yun ng mga organizer ng Whitewash March. Kasi lalong na-turn off yung mga katulad yung Katoliko na dito sa mga banal-banalan na pilit sumali dito sa mga nag-organisang miyembro ng banal na sektor ng ating lipunan. Ginagabayan ko lang kayo, dinalagyan natin ng tamang konteksto at dinalagyan natin ng objectivity para hindi po kayo mabudol muli patuloy na ginagawa ng mga nag-oorganisa ng ganitong uri ng pagkilos daw umano, di umano, pero ang layunin ay whitewash. So whitewash, again, it's a metaphor. Ang meaning po niyan is to cover up, to conceal, to gloss over wrongdoings, scandals, unpleasant facts, and the purpose is to make them acceptable. Huwag nating tanggapin yan. Huwag tayong magpapabudol.
No, lagay natin sa tamang konteksto yung mga nangyayari sa ating bansa. Pagtitipon po kahapon sa aking pantaha, sa aking pananaw, it was meant to assist the bankrupt, the corrupt at yung kurakot na Marcos Jr. administration to whitewash yung recent trillion peso flood control funds anomaly. Pagtakpan, yan ang layunin. Ang layunin po ay upang makalimutan ninyo i-whitewash yung 2025 most corrupt national budget. At syempre, makalimutan, i-whitewash, ilubog sa limot at isama sa daluyong o baha ng limot ang ghosts at substandard flood control or flood mitigation projects. Yan ang layunin ng Whitewash March.